So first, manalangin muna tayo. Yes Lord, thank you Lord sa umagang ito na muli nyo kaming dinako sa lugar na ito na patuloy nyo kaming iniingatan, inalalayan sa bawat buhay namin na nandito kami sa mundong ito Lord. Na alam namin na mahirap mabuhay kung wala kayo sa tabi namin Lord. Thank you Lord sa bawat isa na narito na sinikap na pumunta rito upang umawit, papurihan ka at makinig na inyong salita Lord. Thank you Lord sa umagang ito at isa o dalawa ang nagtitipon ay andito po kayo sa aming kalagitnaan Lord. Thank you Lord sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. So ito yung title natin. Bali ito yung first title. Kasi dalawa yung title natin eh. Ito yung first title na Paul's longing to see the Thessalonians. So yung diniscuss ni Kuya Jello last week, dito naman ay ini-explain ni Paul no? Yung absence niya from the Thessalonians. No? Kasi wala siya dun sa lugar na yon, kaya makikita natin dito sa passage na to na si Paul ay nagbigay ng isang window of steadfast, enduring commitment, and then yung meron siya sa church ng Thessalonica. Kahit wala siya doon mismo, no, yung mismong katawan niya. So, basahin muna natin yung verse 17. Yan. Bali, yan, kinuha natin sa NIV version. Sabi diyan, but brothers and sisters, when we were orphaned by being separated from you for a short time, in person, not in thought, out of our intense longing, we made every effort to see you. For we wanted to come, tuloy na natin sa 18, for we wanted to come to you, certainly I, Paul, did again and again, but si Satan blocked our way. For what is our hope, our joy, or the crown in which we glory? We will glory in the presence of our Lord Jesus Christ, Jesus when He comes. Is it not you? Indeed, you are our glory and joy. So, yun yung 17 to 20. First, si Paul, siya yung nagplanted doon, nagtayo ng church sa Thessalonica. Kasama yung dalawang companions niya, si Silas at si Timothy. Nandoon sila sa church, siguro for about a month. And then, napilitan silang umalis kasi nga, maraming kumokontra, maraming lumilitaw o sumusulpot sa labas ng church na against sa kanila at saka dun sa ministry. Kaya napaisip si Paul, sa haba ng panahon yung nandun siya sa church, nagkaroon siya ng parang nag-share siya ng kaunti lang dun sa Thessalonica na namalagi siya doon, with his presence. Sa verse 17 na binanggit natin diyan, we see that Paul nagbago siya ng focus. Nagbago yung tuon niya. From the time when he was present with the church, nagkaroon siya ng pagdurusa sa susunod na mga 6 na buwan kasi wala na siya doon For the next 6 months na lumipas, na sa panahon ng wala siya doon, hiwalay. So, yun yung merong paghihirap. In commenting sa kanyang pagkawala niya doon o absent siya doon sa kanyang sa kanyang ministry sa Thessalonica, unang bagay na sinabi niya na that it's not good to be absent. So sinabi kanina, ayaw natin maging absent. Sino pala absent dito nasa school? Hello. Ano dahilan, kuya? Walang pamasahe. Sa bahay, maraming oil tsaka powder. Okay. Hindi. Ayun nga, kasi sabi nga ni Paul, hindi maganda yung absent, Kasi lalo na sa atin dito, napakahirap gumising, di ba? Sino mahirap gumising dito pagka linggo? Kasi pahinga mo na, di ba? Pero yung pahinga na yon, itong araw na to, para kay Lord to, ginagawa natin. Kasi kung decide mong pumunta ng Sunday, dapat hindi ka magpupuyat, di ba? Paghahandaan mo na. Biro mo, magmomol ka, tapos aabutin ka ng hating gabi sa labas.
Tapos, hating gabi ka rin magpupuyat, magso-social media, ano? Sinasabi na nga, wag nang magpuyat dahil gigising ng maaga. Tapos, magigising ka pa, no? Ikaw na naunang nagising, diba? Tapos yung ginigising mo, ayaw magising. Parang, parang mahirap gising kasi yung nagpapanggap lang, diba? So, kaya, it's not good to be absent, sabi nga ni Paul dito. Kaya ano ba yung mga tema natin na bakit sinasabi ni Paul na it's not good o hindi mabuti yung absent o wala dito? Sino ba yung katabi nyo na wala dito ngayon? Hinahanap nyo ba? May absent ba? Parang meron yata, O meron. Pero dito kay Paul, sinasabi niya ay hindi talaga mabuti. Pero ano yung key things na sinasabi niya? O pangunahing tema, itong ating message for the day. Ito po yung spiritual bond. Spiritual bond, or sinasabi natin connection, o kaya yung relationship, pwede rin ugnayan, di ba? Kunyari, sa pamilya, di ba? Meron kayong bonding ng pamilya, bonding ng anak, o bonding ng mga ka-office mate, o yung mga fellow churchmates, no? Sabi diyan, true Christians, fellowship goes beyond physical presence. Even distance cannot break the unity of believers in Christ. So, sabi diyan, hindi nakabase, sa physical presence. Sabi, hindi kamot napakalayo mo, mabe-break yung pagkakaisa o yung relationship. Parang walang pagkaiba rito sa nag-a-abroad. Diba? Nag-a-abroad, malayo sa pamilya. So, ano ang paraan ko paano sila mag-communicate? So, ngayon, napakadali na, Dati, telegram lang, sulat. Bago makarating yung sulat mo sa parang 1 linggo yata, kung sa US ba? Hindi lang 1 linggo yata yun. Parang aabutin pa yata ng buwan. Pero sa atin, 1 pindot lang, nandun na agad yung message mo. So, si Paul, nag-deploy siya ng number, what we call family metaphors, to describe yung kanyang relationship with the church. Sa 1 Thessalonica, he refers sa mga members ng church bilang brothers and sisters. So, nabasa natin kanina. Hindi ito unusual sa New Testament. So, palagi natin nakikita yung brothers and sisters sa lahat ng oras. Sa chapter 2:7, yung kay Kuya Jello last week, tinatawag nito yung sarili niya as a nursing mother towards the church. A nursing mother imparts her own life to the child. Kumbaga, ibinabahagi niya yung buhay niya doon sa anak niya. Marami ng nanay dito, di ba? Soon to be nanay. Sino may soon to be? Wala si Ate EJ, So, siyempre, pagka yung naging maraming nanay na rito, ano ba yung ating ginagawa pagka yung bagong panganak ka, o kaya maliit pa yung baby mo, ay inaalagaan mo. Diba? Ito yung eksaktong sinulat ni Paul sa 1 Thessalonians 2:8. Hindi ka pwedeng maging isang ina kung ibibigay mo o ipapasa mo yung bata sa iba. Lalo na pagka baby pa lang, di ba? Dapat nasa kanlungan mo, so sunod sa puso mo. Bukod sa mga sacrifices ng nanay, magkaroon ng mga, siyempre, patience, Pag mahirap mag-alaga ng baby. Tapos, giving nourishment, pagpapalaki, isang ina is also protects her child. Pinoprotektahan. Sa katunayan, sinasabi yung kakayanan ni Solomon, kung natatandaan yung may 2 babae na pumunta sa kanya, yung inang ina. Sino nakakatanda nun? Na King Solomon, ito yung isang ito, binibigay sa akin yung patay na anak. Hindi naman sa kanya, akin yung buhay. Diba? Naalala nyo? Dalawang prostitute yun sa isang bahay. Nandun sila. Para yung may baby. No? Nadaganan niya yung isa nanay, nadaganan yung anak niya, so namatay. So habang natutulog naman isa, may buhay, pinagpalit, sinwitch. Kaya nung paggising nung nanay na ay, hindi ko to baby hindi ko to anak. Mukhang napalitan. So nagtalo sila, nagpunta sa kay Haring Solomon para
konsultahin siya, no? Kung paano gagawin. So, ano ang ginawa ni King Solomon? Kumuha ng espada. O sige, kung nagtatalo ba kayo kung sino yung tunay na nanay niyan. So, sige, hahatiin natin yan. Tapos sabi naman nung isang prosecutor, sige, hatiin na natin kasi para magtigisahin kami. Pero ang tendency yun, mamamatay kasi hahatiin yung bata. O gusto mo, ito yung sa'yo yung upper body, sa akin yan yung lower body. So, yung isa sabi, ay sige, King Solomon, wag po. Huwag niyong patayin. Hayaan niyo na sa kanya yung mabuhay yung bata. So, ano ang judgment ni King Solomon? Ikaw yung ibigay yung bata dito sa isa. Kasi ito yung tunay na nanay. So, despite of that, na kahit ibigay niya yung anak niya, pero buhay. No? For his protection. Ganun din ba ang isang ina? Ganun din yung nararamdaman ni Paul. Ngayon, sa chapter 2 o verse 17, na-mention niya kung paano siya nahiwalay sa church. Ito yung isang verb that refers for being orphaned. Sa katunayan, ito yung pag-translate sa NIV, no? Kanina, yung orphan yung sinabi. Sa ibang version, parang hindi orphan yung na banggit. Si Paul, hindi niya tinitignan bilang nawalan ka ng isang trabaho, nawalan ng isang opportunity, o nawala yung kanyang influence. Si Paul. Sa halip, Paul sees it, he was orphaned from the spiritual family na mahal niya. Kaya nga siya sobrang sabik na makita uli yung mga Christians doon. So ano yung practical o application natin na makikita rito? Love and care even from a distance. So si Paul, kahit wala siya dun sa bayan ng Thessalonica, yung puso niya, iisipan niya nandoon. Maging yung family natin, next month. Maging yung family natin, kaibigan natin, or church community, distance doesn't have to weaken our bond. Ano pwede natin gawin yan? Ipag-pray natin. I-encourage. Hikayatin natin. Palakasin ng loob. Stay connected with people we care about. So, sinabi ko na kanina, yung nag-abroad, mahirap. Diba? Si Kuya Alvin, nag-abroad. Si Pastor Rodel. Mahirap. No? Parang sinakluban ka ng sinakluban ng langit at lupa, di ba? Despite na mag-earn ka ng money doon para sa pamilya, pero ano yung sasakripisyo mo? Siyempre you're for being with your family, di ba? Kasi iba yung nandoon kang personally kaysa nun sa wala, di ba? So, sa panahon nila, malamang wala pang Facebook at saka Messenger. Sulat-sulat lang yun. Kaya long distance PLDT pa, no? Tapos ang haba pa ng pila. Tapos may paikot pa yun yung pag-dial. Yung daliri mo, may kalyo na rito. Tapos busy pa, busy. So napakahirap yung mapalayo. So sa pamamagitan, even through letters, no? Pwede natin gawin yan. And then sinabi rin dyan, calls and messages. So, yun yung ating napakadaling gawin. So, number 2, yung ating yung pangunahing tema, yung sa verse 17 to 20, yung oppositions in ministry. Paglilingkod natin sa Diyos, kadalasan, nakakaharap tayo ng spiritual obstacles. Subalit, yung perseverance and faith is the remain key. So, dapat mananatili yan. Kasi yun yung pinakamagandang gawin natin. Si Paul, gustong-gusto niyang bumalik. Nakikita natin sa binasa natin. Unfortunately, sinabi ni Paul, those attempts ay palaging nabibigo. Sa hindi ayaw ni Paul na bisitahin mga new believers niya ron, si Satan, it was Satan hindered Paul asin sa mga kasama niya. Karamihan mga Thessalonians doon ay mga Gentile converts. Diba? Subalit, when Paul mentioned si Satan, kanina nabanggit natin na si Satan hindered, di siya nagbigay ng masyadong paliwanag doon. Pinapakita lang ni Paul doon sa mga taga Thessalonica na nandoon siya, tinuruan kasi niya yung tungkol kay Satan.
So, wala siyang masyadong binanggit kasi nga naturuan niya. So, naturuan din niya yung pagka-battle ng spiritual warfare, no? Kaya lahat ng apostolic ministry at authority ni Paul could be still blocked or maaring hadlangan ni Satan. Pero meron siyang ginawa si Paul about the hindrance. Meron siyang ginawa, no? He did something. First, wala dyan, so sa akin na lang. First, ang una niyang ginawa, alam niya na this was not a random circumstances. Nagkataon lamang, no? Hindi nagkataon. But a direct attack galing kay Satan. Si Paul ay mayroong kakayanan na malaman yun o makilala. Meron kasi siyang discernment to know yung nangyayari. Kita niya yun, alam niya. Then, pangalawa, yung ginawa niya, si Paul was committed na lumaban sa roadblock sa anumang paraan na kaya niya. Kahit kung wala siya doon, personally, sa Thessalonians, his letter will go for him. At turuan, i-encourage them in his presence. Sabihin, nagsulat siya, no? Kahit may roadblock, may hindrance si Satan. Many scholars naniniwala na yung unang Thessalonian, yung letter, ito yung kauna-unang sulat ni Paul bilang apostol para sa iglesia. So, yun ang naniniwala ng mga ibang mga scholars. Kung ganito ang case, ngayon dahil sa hadlang ni Satan, he started writing letters sa mga iglesia. So, ito, nag-umpisa na siya, no? When Satan saw this, itong ginawa ng Diyos, yung dakilang gawa niya, nakita ni Satan, sa papamagitan ng sulat, si Satan, parang pinagsisihan niya yung ginawa niya. Kala niya, magtatagumpay siya Once na hinadlangan mo yung gawa ng Panginoon, sasabi niya, hindi natuloy si Paul pumunta ron. So, tagumpay kami. Pero anong nangyari? Nagsisi siya. Kasi nakalusot yung sulat Despite na may roadblock, may hindrance, nakalusot. Parang kay last na message natin kay Balaam, na si Balaam si Balak na gusto na i-curse yung mga taga-Israel. Ano nangyari? Naging blessing pa, di ba? Imbis na ma-curse yung taga-Israel, naging blessing pa. So halos ganito yung same scenario. Imbis na mahindrance yung mapigilan, ay nakalusot. Finally, ano yung pangatlo niyang ginawa? God brought the victory. So sa Acts 20, nakabalik si Paul doon sa Thessalonica at sa iba pang mga churches sa area. So ano ang pwede natin i-apply dito? Recognize spiritual opposition. Sinabi ni Paul, Satan blocked our way. So he acknowledged that real spiritual forces ay makakapigil sa gawain ng Diyos. When things don't go as planned, o pwede rin natin sabihin na when things seems go wrong, o nagkaroon ng problema, o nagkaroon ng kapalpakan o palpak, o kapag hindi naaayon sa plano, especially sa ministry, sa malalapit na natin, camp, pwede rin yun. Relationship, ganun din. Hindi palagi ibig sabihin, we're off track. Sabihin, nakalihis, yung ating daan. Minsan, galing sa kaawayan, ang pagtutol. So, ano ang panawagan? For patience, prayer, and perseverance. And trusting that God's purpose will prevail. So, yan yung pwede nating i-apply. Malaman natin yung kung sino nag-o-oppose. Alam naman natin si Satan yung lagi nag-o-oppose. So, pangatlo, ano yung pangunahing tema? Eternal perspective. Paul looks forward to the day when Jesus returns. So, umaasa si Paul, nasasabik sa pagbabalik ng ating Panginoon. And he can rejoice, siya po magsasaya, magagalak sa mga believers who remain faithful. Ito yung pangunahing tema dyan. And then number 4, ginawa niya, joy in people. Ministry is about people, sabi ni Paul. Yung their faith, yung paglago, yung growth, and perseverance are what truly matter. Ito yung pinakamahalaga.
Ito yung tunay na mahalaga. Si Paul calls them his hope and his joy and his crown of boasting and rejoicing. These are expression of great and endeared affection and high estimation. Ito ang mga tanda ng malalim, sabi ni Paul, na pagmamahal at pagpapahalaga. So, na-express niya, na yung mga tao doon sa Thessalonians, pag-asa niya yun, tsaka kagalakan niya, and crown of boasting. Sa ancient world, o sa ancient Greek, o ancient Roman, pag isang athlete ay nananalo, ano yung pinapatong? He will be crowned with a laurel wreath as a sign of victory. Diba? Sa atin dito, pag sa sports, diba, pag nananalo, ano ba yung binibigay? Trophy, o kaya yung medal, diba? Minsan may cash pa, diba? O, dito sa kanila, yung binibigay, yung parang yung bulaklak na pabilog. Yun, yung parang crown of laurel wreath, tawag. Paul, nakita niya dito, the church of Thessalonians is the wreath, that he will won when Jesus returns. So, yung mga tao daw dito na nag-remain faithful, ito yung parang medal ni Paul, yung mga tao. Kasi nga, yun yung nagpapalakas sa kanya. Sila ang evidence sila that his ministry had not been in vain o walang saysay. At para kay Paul, the assurance o katiyakan of his own faith and calling, kapag napatunayan na sila ay umuunlad yung mga Thessalonica, tapos nagiging fruitful, namumunga, kahit sa gitna ng pagdurusa nila sa persecution, na yun ang nagiging tunay na nga ang gospel ay nag-uugat sa kanila. So yun yung nararamdaman ni Paul. So ano yung pwede nating i-apply dito? Sa number 3, people are the true reward. Paul, hindi siya nagyabang sa kanyang mga achievements, but in people. So yung proud na proud sa mga tao, dahil in their faith and growth were his crown and joy. Sa mundo, kadalasan ay sinusukat yung success by accomplishments. Dito, nire-remind lang sa atin na investing in people, helping others to grow, umunlad, spiritually, and supporting them in faith is what truly lasts into eternity. Sabihin, ito yung tunay na magtatagal, magpakailanman. Number 4, hope in Christ's return. Si Paul, Christ is joy, o iniugnay ni Paul sa pagbabalik ng ating Panginoon. Nakita niya yung relationship and ministry through an eternal lens. Ano yung pwede natin dyan? Sa number 4, when life feels hard o malungkot, napakahirap ng buhay natin, tandaan lang natin yung Panginoon ay babalik na magbigay sa atin ng hope, pag-asa, perspective, at yung bawat act of love and faith will have eternal meaning. Diba? Ano ba yung pwede nating act of love na gawin? Kanina sinasabi yung sa social media, di ba? Ano ba yung pwede nating gawin sa social media? So, alam ko naman dito na lahat tayo dito sa social media. Wala namang magde-deny dito. Sino hindi sa social media dito? Taas ang kamay. Halos lahat tayo, di ba? So, alam natin, pagka nag-post tayo, maraming makakakita, di ba? So, ano ba yung pwede nating i-post? Pwede tayong mag-post ng mga passages, di ba? Yun yung pwede nating i-post. O maliban na lang, kasi pag hindi kasi Christian, maraming pinopost Minsan, mga kalokohan o kaya mga pagbabash lang. So, ano ba yung act of love na pwede nating Siyempre, yung purpose natin, dapat magpapalakas ng loob sa makakabasa. Yung magkakaroon ng encouragement. Diba? Hindi mawawalan ng pag-asa yung makakabasa. Diba? So, yung isa sa mga example yan. So, sa simple terms, Paul is saying, even though I can't be with you, mahal ko kayong labis. I love you deeply.
I tried to come. Sinubukan ko pumunta, but spiritual opposition stopped me. So, yan si Satan yan. Still, your faith and perseverance are what make all my work worthwhile. So, yung ginawa ni Paul, kapag ang Diyos ay bumalik, you will be my greatest joy. Ito po yung crown and joy ni Paul, yung mga tao. So, yan yung summary nung 17 to 20. Then, next na tayo. Ito yung second title natin. Oh, pero kasi continuation to eh. Yung 1 Thessalonians 3 na tayo. 1 to 13. So, ang haba uli, 1 to 13. So, ang title natin, Take a Stand. Sa atin, bago maglakad ng isang bata, diba, ang karaniwan, ang nag-aalaga ay tatay at nanay, diba? Na turuan yung mga anak para siya maglakad. Siyempre, bago maglakad, tatayo muna siya. Alam namang maglakad agad kasi hindi man natayo, di ba? Siyempre, tayo muna bago maglalakad. So, si Paul, siya was a spiritual parent sa mga taga-Thessalonians. Mga believers doon. Pero, napuwersa siya, na umalis agad. Paano napuwersa? Paano siya? Paano ngayon siya makakatulong doon? Sa mga taga-Thessalonians, kasi umalis siya eh. To stand in the trials of life. Paano niya matutulungan doon? Sa first two chapters, in-explain ni Paul kung paano the church was born and nurtured. Ngayon, ito yung kinaharap niya ngayon sa next step in maturity. Paano manandigan yung church? Paano makatayo ng sarili? The key word sa chapter na ito ay establish. Ayan. The word establish, parang ito yung sinasabi na, for example, sa negosyo, bago ko iwan itong anak ko doon sa negosyo natin, dapat maka-establish na itong mabuti, bago ko hayaan. O kaya, may tinuturuan magmaneho, yung anak mo. Naalala ko yung sa tatay ko dati. Tinuturuan ako magmaneho. Tapos sabi niya, hindi ka pwedeng mag-iwanan pa, kailangan may kasama. Hindi ka pa pwedeng hayaan. Yan. Kailangan, bago ka hayaan, dapat marunong ka na. Alam mo na yung gagawin mo. Parang ganun. The word establish. Parang to become stable. Matatag. So, ganun din yung rito ni Paul. Yung keyword natin dito is establish. The key thought or expressed in 1 Thessalonians 3:8, kung ano yung pangunahing ikaisapan, for now, we really live since you are standing firm in the Lord. Si Paul, in-explain niya rito yung tatlong ministries na ginawa niya to help itong mga bagong Christians, mga baby Christians, pati mga taga sa Thessalonican to become firmly established. Once na bago ka sa Panginoon, new believers ka, kailangan ma-establish na muna, mabuti. So, let's read yung chapter 3, 1 to 5 muna. Sabi yan. So when we could stand it no longer, we thought it best to be left by ourselves in Athens. We sent Timothy, so pinapunta niyo si Timoteo, who is our brother and co-worker in God's service in spreading the gospel of Christ, to strengthen and encourage you in your faith, so that no one would be unsettled by these trials. For you know quite well that we are destined for them. In fact, when we were with you, we kept telling you that we would be persecuted. And it turned out that way, as you will know. For this reason, when I could stand it no longer, I sent to find out about your faith. I was afraid that in some way the tempter had tempted you, and our labors might have been in vain. So, ano yung tatlong ministries na ginawa ni Paul? Una,
Nagpadala siya ng helper. Pero hindi po katulong yan, ha? Na sinasabi. So, nang umalis si na Paul sa Thessalonica, pumunta sila sa Berea. Doon sila nag-ministered. Pero, sinundan sila ng mga troublemakers doon. Sinundan. At nag-udyok ng paglaban. So, umalis uli si Paul doon sa Athens. Habang sina Silas, tsaka si Timothy, nag-stay doon sa Berea. Tila nag-join si Timothy doon kay Paul sa Athens. Pero si Paul, pinabalik niya si Timothy doon sa Thessalonica para tulungan yung young church na dumadaan sa pagsubok. So ito yung mga several important factors na were involved in this move. Letter A, yung yung Paul's concern. So sa chapter na ito, refers to 1 Thessalonians 2:17-20. Yung na-discuss natin earlier, na where Paul expressed his great love sa mga believers. Na dahil dyan, hindi niya kayang i-abandon o iiwan sila noong nangangailangan sila ng spiritual help. Itong mga believers ay dapat maturuan at ma-establish yung kanilang faith. Sa halip, si Paul, pinili niyang maiwan doon sa Athens. So that si Timothy, pumunta rin sa Thessalonica at ma-establish yung mga saints. The word translated left, yan, means to leave loved ones at death. Sa verse na yan, hindi ibig sabihin ni Paul na sinasabi na about death. Pero ito ay tungkol sa for being physically separated from Thessalonians. It means also, ibig sabihin din yan, to remain alone, maiwang mag-isa or be separated temporarily for the sake of ministry. So, na-mention ko rin kanina, di ba, yung nag-abroad, na iniwan yung pamilya. So, parang kay Paul, ganun yung, tema niya doon, na iniwan ko sila doon, parang patay na rin yun. Diba? Kasi wala sila doon Wala rin kasama kong pamilya. So, parang you have left alone, kumbaga. Pero temporary lang naman yun. Pero yun yung ini-express na translated na word left. Sa 1 Thessalonians 2:17, ang sabi niya that he felt orphaned. Yung kanina, binigyan natin kanina, from his friends in Thessalonica. And the Greek word can also mean bereaved. Sabihin, nangulila siya. Sa Tagalog, naulila. Si Paul ay hindi siya hireling shepherd o yung bayaran na iniiwan lang basta yung sheep na kapag mayroong panganib ay tatakbo. Makikita natin yan sa John 10 kung marirecall nyo. Ba, naalala nyo yung sinabi ng Panginoon, yung shepherd na mga paupahan. Pagka dumating na yung wolf, ay siya pa yung naunang tumakbo. No? So, yung si Paul, hindi ganun. No? Para kay Paul, to lead these new believers ay katulad ng experience of bereavement. Pagdadalamhati. Ito yung magandang aral sa atin ngayon bilang mga Christian workers. Sa sobrang pagmamahal ni Paul sa mga Thessalonians, ay handa rin niya yung isuga yung kanyang buhay. Diba? Mahal din niya yung mga saints ng Philippi. Willing din siyang to stay out of heaven in order to encourage them. Next slide, ma'am. Yan. Sinabi niya yan sa Philippians 1:22-26. Ito yung gusto ni Paul na na makapilinan niya ang Panginoon. Gusto niya nang makasama ang ating Panginoon. Subalit, sabi niya, ayaw niya. Huwag mo muna. Sabi niya, kailangan niyo pa ako dito. Tuturuan ko pa kayo. Kaya, postpone muna natin to. Sa simple terms, he chose to live longer for others, not for himself. Sabihin, pinili pa niyang mabuhay pa siya ng matagal para sa iba. Pero hindi sa sarili lang niya. So, yun yung kataga niya dyan. Ano yung second factor? Letter B. Yan, si Timoteo. Ano ba yung karakter niya? Hindi lahat ng believers ay equipped, para ganap na handa, fully prepared to establish other Christians in faith. Kumbaga, ito yung, di ba, meron tayong San Andres, di ba?
Sino ba papuntahin natin doon para mag-mission or mag-share? Pero siyempre, hindi lahat ng believers ay equipped doon. Siyempre, yung padadali ni Pastor din, siyempre yung bihasa, di ba? Hindi yung may mga baby Christian doon, tapos baby Christian din yung padadala mo. Parang hindi angkop. Diba? Kailangan, siyempre, fully prepared. So, kung maaaring bawat Christian ay dapat mature enough to help other Christian din to grow in the Lord. So, yun yung, parang ibig sabihin na yun. And then, matuto na tumayo sa sarili nilang paa. Nakakalungkot lang, ibang Christian ay katulad ng mga nasa Hebrews 5:11-14. So, wala dyan, hindi ko na, nabanggit. They have gone backward pagka nabasa niyan, they have gone backward in their spiritual walk. Umaga, umaatras. Meron bang paglago? Paatras? Di ba, siyempre, paabante yung paglago, di ba? Moving forward. At nalimutan nila yung basic truths of the word. Instead na sila yung magturo, sila pa yung tuturuan ulit. Parang bumabalik doon sa, kanilang spiritual na pagkabata. Pero si Timothy ay isang ideal man na dapat papuntahin doon. Natulungan yung mga to stand firm yung mga taga-Thessalonians. Si Timothy at Titus ay special agents ni Paul. Kumbaga, parang NBI agents ni Paul, si Timothy tsaka si Titus. Para imbestigahan yung mga anomalya, Hindi natin kung nag-overpress nga sila o hindi. Diba? Baka merong ghost, di ba? Malalaman mo din kung ano yung katotohanan. Kaya, ito yung pinapadala ni Paul, si Timothy at si Titus. Sila ang ginagamit ng Paul bilang mga troubleshooters. Dalawa. Tuwing may mga problema, Pumunta rin si Timothy sa Corinth at si Philippi para tulungan din sila doon. Ano bang uri ng persons na pwedeng makatulong sa young believers na maglumago para sa Panginoon? Of course, siyempre, dapat isang Kristiyano rin yan. Si Paul ay led Timothy, Kumbaga, mentor ni Timothy si Paul. Sa 1 Timothy 1:2, kung mababasa, so that he was truly a brother. He was also a minister. Ito yung Greek word, for a servant. Sa iba, Paul calls him his son. So, tinatawag ni Paul si Timothy, sa iba, son. Pero dito, he calls him brother. Timothy was Paul's junior in age. Sa palagay nyo, ilang taon na si Paul, yung pagitan nila, Timothy. Kasi sinasabi niya, junior in age. Ang Bible, hindi direktang sinasabi ang exact age between Paul and Timothy. So, hindi tinutukoy. Pero pwede tayong gumawa ng magandang historical estimate. Estimate lang natin base doon sa mga context clues. Si Paul, ginaganak siya AD 5. AD 5. Between AD 5 to 10. So, si Timothy naman, pinanganak ng AD 17 to 25. So, estimate lang yun. Since bata pa siya na nag-join siya kay Paul, around AD 49 to 50. So, kung deduct mo o ipa-plus mo, ibig sabihin, maaring ang age difference ng dalawa ay 15 to 25. Let's say, kung anong edad ba namatay si Paul? Parang 55 to 60 si Paul. So, ang edad siguro ni Timothy nun, kung 55 to 60, maring 25 to 30, ang edad ni Timothy. So, mga ganun ang estimate na gap nilang dalawa. So, si Paul, binigyan ng meaningful reminder si Timothy na huwag ma-discourage, o ma-intimidate. Bakit? Bakit niya sinasabing huwag ma-intimidate si Timothy? Kasi maraming older at experienced believers, katulad sa Ephesus, na pwede siyang i-bully. I-question niya yung authority niya. Kasi bata ganun tayo. Minsan, pagka yung bata, parang bata ka pa. Pinagsasabihan mo pa ako, matanda ako sa iyo, So, parang ganun yung inumumungkahay ni Paul. Na wag siyang padadala doon. Kasi bata pa Kaya ito ang gawin mo, sabi ni Paul. Ikaw ang maging halimbawa sa kanila
sa pamamagitan ng speech, no? Conduct, love, faith, and purity. Ipakita mo sa kanila yon para respetuhin ka, igalang ka. So, letter C, ano yung third factor? The church conflict. Yeah. Trials, challenges, and testings. Ay, halos pares lang yan. Troubles and persecution. Na dumadating sa buhay ng isang Kristiyano are not accidents. They are appointments. Kaya huwag po tayong ma-shock, no? Huwag tayong ma-surprise pag dumadating yung mga ganyang mga bagay. Dapat expected na natin yan, no? To suffer for His sake. Philippians 1:29. Sabi, ang suffering o ang pag-uusig ay hindi kakaiba sa buhay natin. 1 Peter 4:12. Paano ba yung mag-suffering for His sake? Kasi pagka inuusig ka, na ang dahilan niya ay para kay Kristo, so magalak ka. Pero pag nagsasuffer ka, when you committed a crime o murder, alam mo naman, maraming magnanakaw ngayon, di ba? Hindi mo malaman kung sino magnanakaw ngayon eh. No? Kahit matalino, edukado, nasa posisyon, nagkukunwari, no? Pala, nasangkot din pala siya. So, yung mga ganun, na sabi mong sinangkot ka o nagdudusa ka doon sa sabihin nila, let's say nakakulong ka na ngayon. So, yung suffering na yun, hindi counted yun. No? Diba? Sabi dito, for His sake, you suffer. Pero hindi His sake kasi gumawa ka ng ang kalokohan. So, hindi yun ang sinasabi ng sa 1 Peter. Pero ang normal part of our life as a Christian, sinabi ni Paul, paulit-ulit niya sinasabi na ito sa kanilang nandun siya, no? He warned them. Paulit-ulit niya sinasabi, they would suffer tribulation. Paulit-ulit niya sinasabi, makakaranas na kayo ng mga kapaghitian. Remember yung parable of the sower ng ating Panginoong Jesus, na sinabi niya na merong ilan na tatalikod. Diba? Ito yung nagsaboy ng nalaglag sa dawagan. Ha? Kapag dumating ang kapaghatian dahil sa salita ng Panginoon, Jesus said, when tribulation arises, and if not tribulation comes, sa madaling sabi, hindi sinabi ni Jesus na baka dumating ang kapaghatian, kundi siguradong-sigurado, darating ito. Kaya't kailangan maging matibay tayo sa ang ating ugat sa Kanya. Alam ni Paul ito, kaya bilang isang mabuting pastor, si Paul, kaya binilaan niya yung mga Thessalonians. No? So si Paul could barely endure o halos di siya makatiis sa kanyang mga pag-aalala doon sa mga Thessalonians, no? Na yung kanilang faith ay maging might be crumbled o masira, madami sa panahon ng puno ng pagsubok. Nag-aalala siya. Kaya agad-agad niya pinapunta si Timothy doon para i-check at tulungan sila doon. Of course, syempre sa likod ng persecution na yun, ay wala na pong iba, si Satan. No? None other than. Ang ating enemy, si Paul, ay na-recognize niya that the tempter, si Satan, wanted to exploit this season of suffering. Gusto ni Satan na i-take advantage o pagsamantalahan. No? Ang panahon ng paghihirap gaya ng nangyari kay Job. Best example si Job. No? Sa Book of Job, ginamit ni Satan yung panahon ng paghihirap niya upang subukin ang kanyang pananampalataya. Pero ano nangyari? Gayunpaman, hindi nagtagumpay si Satan sapagkat nanatiling tapat si Job sa Diyos kahit sa gitna ng matinding pagdurusa. So si Satan wanted to tempt the Thessalonians to give up on God. Tayo, sa gitna ng trials and testing, kaya ba natin yun? Example, si Job, no? Nandiyan si Satan para sirain ang faith natin. Take note, binigyan din dito yung faith in this chapter. Sa chapter 3, verse 5 to 7, and then 10. As a roaring lion. Si Satan nagmamatsyag sa atin yan. Hindi nyo malam, may namamatsyag sa inyo minsan. Pero baka hindi yung baka hindi yung mga, baka crush nyo na ini-stalk kayo,
Satan stalks believers and we must resist him, steadfast in the faith. Naalala niyo si Satan na nung tined niya si Eve, she began by weakening her faith in God. Totoo bang sinabi ng Diyos pagka kinain mo to? Totoo ba? O bilang ahas. Kung naalala ko na yung ahas, no? May ahas doon sa bahay nila, sa kapitbahay. May nahuli. Sawa. So, Satan deceived, bilang serpent. As a lion, he devours. Kumbaga, lumalamon, lalamon. He will use any means to attack the Christians, Gumagamit siya o gagamit siya ng anumang paraan para i-destroy ka at to weaken your faith. Notice nyo ba yung mga target ni Satan, ang init ng mga mata niya sa atin, mainit ang mata. Lalo na dito sa pag-iniusapan natin sa mga new believers. New believers sa Thessalonica, mainit na mainit yung mata ni Satan sa kanila. Kaya alang-alala si Paul, Baka ma-shake sila. Ang word na move o shaken in 1 Thessalonians 3 ay nakakatawag pansin. Interesting yun. It literally means to wag the tail, to fawn over. Sino may alagang aso dito? Pet. Sino ba? Si May pala. Biglang nakita, malabo Sorry. O kung walang alagang aso, o mukhang aso. Hindi, yung alagang aso, di ba, pagka nagwawag yung tail niya, di ba? Ano ibig sabihin ng pagka nagwawag ang tail? Oh, di ba? Excited, showing friendliness, di ba? O kaya aso sa aso. Di ba? Parang nagkapagkaibigan yung sila, di ba? Nagwawag yung tail. Paano kung walang buntot? Ano iwawag din na? Hindi, may putol lang yun. Gumaganon-ganon din ng konti yun. May iksi nga lang. So, nagpapakita sila ng submission or to please someone, di ba? Parehas din ng fawning over. Same din ng meaning ng pambobola. Di ba? Minsan yung aso namin, kakawag-kawag ganun. Tapos pag tinitigan ko, akala niya, bibigyan ko siya ng treats. Huhulihin ko na siya. Aba, marunong. Tatakbo. Bakit di paghabulan pa sa akin? Akala ko, lalapit na kasi nagwawag ng tail. Bila, kakaripas ng takbo, tatago. So yun, maaring pambobola, magpuri ng labis o sobra. Yun yung sabihin ng to wag the tail. Ang idea na to is that Satan often flatters or kadalasan ng bobola sa believer upang iligaw tayo. Sinabi ni Satan kay Eve, di ba? You will be like God kapag kinain mo yan. At nahulog siya sa pagbobola. Si Satan is more dangerous when he flatters rather than when he frowns. Sabihin, mas delikado si Satan pag nambobola kaysa sa nakasimangot. Diba pag mga lalaki, di ba? Hindi nyo ba yung mga babae, hindi nyo ba iisip na pag naniligaw yung lalaki, binobola lang kayo? Diba? Hindi. Meron totoo doon, meron hindi. Kung maaari lang pala, Hindi, siyempre, yung ganung pangliligaw, siyempre may halong totoo yun. Pero, ilang percent? Siguro mga, mga 30, 40. Hindi, ganun lang estilo ni Satan. Ala niya, parang ka lang ni Satan, yung padadamahin ka. Parang sugal. Sino nagsugal ito? Ako, nakapagsugal na ako dati. Nagsugal kasi pag nagsugal ka, pagka tumatama ka lagi, talagang gusto mo pang tumaya ng tumaya. So, ganun yung ni Satan. The more na binobola ka, para mahikayat ka niya. So, yun yung tuwag the tail. So, kaya sabi ni Satan, siya yung pinaka-delikado, kapag siya ay nambobola kaysa sa nakasimangot. So, ito yung task ni gagawin ni Timothy is to establish, these believers and encourage, comfort them sa faith nila. Para hindi sila ma-shake, para hindi sila mabola. Ano yung second ministry na perform? He wrote
Wala. Sige, basahin mo natin yung ano. Hindi, yung 1 Thessalonians 3, 6 to 8. 6 to 8. Ayan. But Timothy has just now come to us from you and has brought good news about your faith and love. He has told us that you always have pleasant memories of us and that you long to see us, just as we also long to see you. Therefore, brothers and sisters, in all our distress and persecution, we were encouraged about you because of your faith. Verse 8, for now we really live, since you are standing firm in the Lord. Yung 8 lang pala. Sa verse 8, no, sabi niya, he wrote them a letter. Ito yung kanina na sinasabi ni Paul na hindered siya, pero nagsulat siya ng letter. Nang makabalik si Timothy from his visit to the Thessalonians, nakita sa ni Paul doon sa Corinth. Acts 18:5. So ano ni-report ni Timothy? Na nalaman na kung sino yung salarin. Ano sabi ni Timothy? They were doing well, sabi ni Timothy kay Paul. Ayos na sila doon, Sir Paul. Huwag ka na mag-alala. They were doing well in faith and love. Ox na sila doon. Huwag ka na mag-alala. The praise brought us good tidings is the exact equivalent o katumbas ng preaching the good news of the gospel. So sa report ni Timothy, galing kay Timothy para kay Paul ay katulad ng hearing the gospel. Kasi pagka nagbabalita ka ng maganda tungkol sa pinagawa ng Panginoon, parang narinig na yung good news. Napansin niyo na ba isang bagay na highlights ni Timothy about the church sa verse 6? Ano na highlights? The good news of their faith and love. Meron ang kinote si John Calvin Kinote niya on faith and love. Tinawag niya the entire sum of true piety. Sa Tagalog, ang buong kabuuan o ganap na diwa tunay ng kabanalan. Sabi diyan, all who aims to this double mark are beyond the danger of error from the whole of their life. So lahat na nagnanais umaabot yung dalawang layunin. Ano yung dalawang layunin? Yung faith and love. Ikaw ay maliligtas, no? O ikaw ay ligtas sa panganib ng pagkakamali sa buong buhay mo. Ngayon, sa mga letters ni Paul, itong dalawang two virtues ito, faith and love, ganun din, no? Na-highlight bilang core of true ministry. Sila'y lubhang mahalaga. Halimbawa, sa sinabi ni Paul kay Timothy, no, sa 1 Timothy 1:5, the goal of this command is love, which comes from a pure heart, a good conscience, and a sincere love. So, yung totoong faith, true faith, ay naglilid sa atin ng loving action toward God and others. Diba? So, yun ang dadala sa atin. No? Isa pang good news na pinadala ni Timothy. Anong good news pa isa? Na ang mga taga-Thessalonians ay hindi na naniwala about false rumors kay Paul. Alam niyo ba yung rumors kay Paul? Yung false rumors? Bakit na naniniwala yung mga Thessalonians? Ano ba yung mga rumors about Paul? Akala nila, iniisip nila, yung pag-iwan nila ni Paul sa kanila, no? Akala nila, inabandon sila, no? Yung sinabi ni Kuya Jello last week, sabi niya, nang iiwan sa ere? No? Parang magkaibigan, no? Parang pagdating sa ganito, iniiwan, boyfriend, girlfriend, iniiwan sa ere. No? Ang mag-asawa, nag-iiwanan sa ere. No? Parang yun yung isip nila, yung mga taga-Thessalonians. No? And then, isa pa, they misunderstood about his teaching na pagbabalik ng ating Panginoon. Yung iba, akala nila na nandun na yung Jesus Christ has arrived. Dumating na daw. So, na-misunderstood nila yun. And then, isa pa, nag-preach daw si Paul
for his personal gain. Pero hindi naman totoo. Honestly, he preached for God's glory. So yung pinapaniwalaan nila, yung mga chismis, no, tungkol sa Paul. Pero yung good news ngayon, hindi na naniniwala yung mga Thessalonians kasi yun yung sinabi ni Timothy sa kanila. Sa verse 7, in all our afflictions and distress, we were comforted. Tinutukoy dito sa mga pagsubok at problema na dinaranas ng isang tao. Ibig sabihin ay nakatanggap sila ng kaaliwan, no? Pag-asa o lakas ng loob, karaniwan nagmumula sa Diyos o sa ibang tao. Sa lahat ng ating kahirapan at pagsubok, kami inaliw. No? Si Paul, sinulat niya yung letter na to sa mga taga-Korinto. At pagtitingin niya doon, ay hindi madali. Pagdating niya doon sa Corinth, hindi madali. Sinabayan siya ng maraming pagsubok. Kumbaga, nandun siya, andyan yung merong mga problemang dumarating. Ang sabi niya doon, pagdating niya doon, I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. 1 Corinthians 2:3. Ano ibig sabihin ni Paul dito? Si Pablo ay nangangaral ng may humbleness o kababaang loob at takot sa Diyos. Hindi siya mayabang o mapagmalaki nasa talino. Ang takot at panginginig ay tanda ng paggalang sa Diyos at malalim na kamalayan sa sariling kahinaan. Dapat puso ang lumalaki, hindi ang ulo. Kasi pag sa isang ministry o leaders man siya, pag nakikita niyo na yung mga achievements niya, umiira yung pride niya, no? Imbis na lumaki yung puso, ulo ang lumalaki. Na-enlarge yung head, no? Nais niyang ipakita na ang kapangyarihan ng gospel ay hindi nakasalalay sa husay ng tao, kundi sa espiritu ng Diyos. Kaya nang pagbalik ni Timothy na may dalang good news, si Pablo ay nanumbalik yung lakas at gumaan yung pakiramdam niya nang marinig niya yung mabuting kalagayan ng mga taga-Thessalonians. Sa kabilang banda, if God does not bless the word of His servants, it is like death to them. To be preaching at walang blessing makes them heavy of heart. Ano ibig sabihin? Kung ang Diyos ay hindi kikilos o magbibigay ng kapangyarihan sa pangangaral, no, sa mga tumatayo dito or anything, nagsashare ng word of God, ang kanyang gawain ay hindi magiging walang bunga o epekto. It's like death to them. Para bang patay ang kanilang espiritu. Dahil ang layunin o ang purpose ng buhay na maipahayag, no, mai-share yung word, yung gospel, na may kapangyarihan ay tila walang saysay. Kaya kung wala itong epekto, hindi tumatalab, para bang may kakulangan o bigat ng puso. Sabi nga ni Charles Spurgeon sa quote niya to, the chariot wheels are taking off and they drag heavily along. They seem to have no power, no liberty. Si Spurgeon gumagamit ng metaphor dito, comparing yung spiritual life or service ng isang believer o church sa isang chariot. Yung chariot, ito po yung unang sasakyan doon, ginagamit, na may kabayo. Madalas sa Egypt na ginagamit to. So he's describing a situation kung saan spiritual progress becomes slow, bumabagal, burdensome, no? Mabigat, at joyless, no? Walang kagalakan. Parang wheels o gulong, no? Na-experience nyo na ba yun? Nihila kayo ng kariton, walang gulong. O let's say, sasakyan na lang, diba? Na flat. O, may gulong yun, pero flat. Running flat mo. Siyempre, mabigat, diba? Tapos, hindi ka magiging masaya, no? Wala kang kagalakan. Bakit mo lang yan? Kasi maraming masisira doon. Yung rim mo, di ba? Gastos, di ba? So wala talagang kagalakan. Ultimo nga dito sa atin, kalesa, di ba? Kahit nga may gulong mo, kasi kahit nga walang gulong yun, talagang mahirap eh.
Miski nga yung itong sinasabi ni Spurgeon na it seems they have no power, no liberty, o dagdag pa niya, ibig sabihin that the person o yung church na walang freedom o lakas, yung joy, na manggagaling sa presence at sa tulong ng ating Holy Spirit. No? Walang power, no liberty. Anong lesson ang makikita natin dito? Without the Spirit of God, yung ating effort ay heavy. Force. Umaga, persado. Diba, pagka humihila ka, na walang gulong, talagang lumalabas na yung litid mo sa ugat mo, kahihila. Kasi mabigat eh. Diba? And then, fruitless. Walang bunga. Pero kapag yung Spirit, binibigyan tayo ng kapangyarihan, we can move freely, joyfully, and effectively. Katulad ng chariots, no? Pagka mayroong gulong yan, it runs smoothly, no? Kapag may gulong. Si Spurgeon, kadalasan gumagamit ng this imagery or imahe to remind tayong mga believers na magdepende tayo sa grace at pakapangyarihan ng Diyos. Hindi po sa ating sariling lakas. Ito yung pinoportray o sinasabi ni Spurgeon. Na without God, we are nothing. Kailangan, lagi tayong magdepende tayo sa Kanya. And then, Paul ministered to them in third way. Ano yung pangatlong minister ni Paul? Pangatlo? Ayan, basahin muna natin yung 3 Thessalonians 3 verse 9 to 13. How can we thank God enough for you in return for all the joy we have in the presence of our God because of you? Night and day we pray most earnestly that we may see you again and supply what is lacking in your faith. 11. Now may our God and Father Himself and our Lord Jesus clear the way for us to come to you. May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as our does for you. Or lastly, in 13, may He strengthen your hearts so that you will be blameless and holy in the presence of our God Father when our Lord Jesus comes with all His holy ones. So ito yung last part, no? He prayed for them. So ito yung pangatlong ministry ni Paul, yung ginawa niya. The word of God and prayer ay dapat magsama. Si Prophet Samuel, sinabi niya sa mga taga-Israel, no, sa 1 Samuel 12:23. Yan. Yung pangatlong ministry, he prayed for them. Ito yung sabi ni Prophet Samuel, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord by failing to pray to you. And I will teach you the way that is good and right. So ito yung pangyayari na naghahanap ng hari yung mga Israel, kailangan nila. Bagkus na ayaw na nila kay Prophet Samuel kay Prophet Samuel. Bagkus na yung pangyayari niyon, kahit ayaw ng mga Israel kay Prophet Samuel, pinagpa-pray pa niya yun. At tuturuan pa niya about God. So, pinapakita ni Samuel dito na that not praying for others, lalo sa mga taong inaalagaan niya, ay kasalanan sa Diyos. So, binibigyan din dito ang importance ng intercessory. Di ba, Nay, no? Intercessory. Ayun. Alam ko tulog kayo eh. Kaya nga ginising ko kayo. No? Kay leader man o hindi, ay combine natin yung prayer and teachings of God's Word. Di ba? Hindi ka tunay na makapag-lead, no? Makapag-serve and grow spiritually kung wala kang, yung dalawang yan. Yung Word of God tsaka prayer. Katulad ni Paul, no? Pinanalangin din yung mga Thessalonican Christians na yung kanilang faith ay huwag mag-fail. Nagpe-pray niya. So, ano yung tatlong specific request ni Paul? Tatlo yun yan.
that their faith might mature, no? Maging mature yung kailang pananampalataya. So si Paul nag-ask ng kay Lord na mag-minister to them personally, pero hindi na grant yun, no? Yung request niya. Gustong-gusto pa naman niya pumunta doon, no, sa Thessalonica na to help bring their faith to maturity. Kasi nga mga baby Christians pa to yung mga Thessalonians The word translated perfect has the meaning of adjust, equip, and furnish. Our faith ay kailanman hindi umaabot sa perfection. No? Kadalasan, kasakdalan. Lagi yan merong adjustment, no? Kailangan and growth. We go from faith to faith. Sa Romans 1:17. Si Paul ay sinabi niya that salvation and righteousness come entirely by faith. So walang contribution po yung yung human works dito. Yung iba, some might think, iniisip nila, I started believing, nag-umpisa na ako maniwala, tanggapin ng Panginoon, pero I keep myself saved. Ligtas na ako. By my works. We begin faith, nag-umpisa ako ng faith, but finish by works. So parang natakalan natin sa James 2, diba? Iba naman, through good deeds, and then God reward us with faith. No? Faith is not the results of works, it's the foundation of righteousness. Dapat mag-umpisa tayo sa justification, and then tatakos tayo sa final salvation. From faith to faith. Si Abraham ang pinakamagandang illustration dito sa principle na ito. Sinawag siya ng Diyos na pumunta sa Canaan. And then, na-discover na may famine, no? May problema doon. And God permitted that famine so that his faith might be tested. Nakakalungkot lang, Abraham failed the test. And doon siya pumunta sa Egypt para humingi ng tulong. Ginamit ng Diyos yung mga pangyayari na yon sa buhay ni Abraham upang siya'y magtiwala at mag-grow ang faith niya. Maraming naging problema si Abraham. Yung sa asawa niya, kay Sarah, kay Lot, kay Hagar. The ultimate test of faith ng kay Abraham, nung nirequest ng Panginoon na sacrifice yung anak niya. Yun yung sakdal, no? Yung ultimate. Faith that cannot be tested, cannot be trusted. Yung faith na hindi po nasusubukan, ay hindi po magkakatiwalaan. Ang Diyos, sinusubukan yung faith natin, hindi sirain, bagkus ito ay ma-develop. Ano yung second na request ni Ayan, nandiyan na pala. That their love might abound. Yung panahon ng suffering o paghihirap, maaring times of selfishness minsan. Persecuted people ay madalas demanding. Ibang tao gumagawa ng walls, yung barriers. Pag may mga dumating ng problema, parang sinashut off niya yung sarili niya. Parang wala siyang pakialam. Ganun ba tayo pag may problema? Dumadaan tayo sa pagsubok, parang nagka-create ka ng walls. Pero iba naman, they build bridges. At lumalapit sa Diyos kasi may tulay merong paglalapit sa Panginoon. So ganyan ang prayer ni Paul. And God answered it. Sabi niya sa quote, sa 2 Thessalonians 1:3, sabi niya, the charity of every one of you all toward each other aboundeth. Ang paglago ng faith natin ay sa Diyos ay dapat may result niyan. Dapat may patuloy din yung pag-ibig natin sa iba. No? Pagka yung faith natin ay lumalago, siyempre, pa-follow yung pagmamahal din natin sa kapwa natin. Tinuruan nga tayo ng Diyos na to love one another, no? Kung sino yung yung sa 1 Thessalonians 4:9, sa susunod ng preach, makikita natin doon, mababasa natin. Ano yung lesson natin dyan? Matututo natin dito sa buhay ni Joseph. Sa buhay ni Joseph, kung nakaka-recall kayo, he suffered for 13 years, di ba? Sa pag-uusig sa kanya ng mga kapatid niya, no? Naiinggit siya. Naiinggit yung mga kapatid niya
Subalit, natutunan din mahalin yung mga kapatid niya. This, in spite of their hatred. No? Ibinenta siya, di ba? O tanong lang, kaya ba natin yon? Kahit ipinakulong ka ng kapatid mo, tapos nakalaya ka, tapos babalik, kaya ba? Kaya ba? No? Kuya Kenneth, pagka, kunyari, pinakulong ka tapos bumabalik ka sa'yo, kaya mo ba akong mahalin uli? Tapos kung ano yung pinasasabi ko sa'yo, bastardo, impostor, makulong ka. Tapos, lately, di ba, si Joseph, yung kanyang mga kapatid, di ba, di siya nakilala, di ba? Kaya ba nating mahalin uli yun, yung kapatid, despite na nangyari nun? O kaya, yung asawa mo, di ba, nangapit bahay. Pagdating, 3 na sila, di ba? Kaya ba? Kaya bang mahalin? Di ba? So, yung kaibigan mo, kaya si Ate Lindsay, nangutang si Kuya Edren. Sabi, magbabayad daw ng utang. Sabi siya, magbayad na ako sa katapusan ng buwan. Aba, sa katapusan yata ng mundo, wala pa no? Tapos TY na raw, TY, no? Tapos nagchichismis pa sa'yo, no, na gano'n, binabash ka. Di na kita love, no? Kaya ba? Kaya? Kaya ba? So, ganun din si Paul, no? Inuusig din siya doon from city to city. Pero si Paul, sa sobrang mahal niya yung mga tao doon at willing siyang mamatay para sa kanila. Sa Romans 1-3. Romans 9:1-3. Kung mababasin natin. Diba? Katulad nung sa marriage preparation. Diba? Sino ba lately na si Kuya Lores, tsaka si Ate May, pakasal, di ba? Sino ba nag-counsel sa kanila? Pastor Ronald ba? Hindi. Nag-counsel, parang marriage counsel, ba? City Hall. For example, sa mga young couple na magpapakasal, di ba? Tapos sasabihin sa inyo nung magka-counsel sa inyo, Lawrence, after ba nang magpakasal kayo ni Mayan at si Mayan na na-paralyze after ng 3 weeks ng isang buwan after, no? Na-paralyze, no? Hanggang si Mayan. Mamahalin mo pa rin siya, Lawrence? I-take care mo ba siya? O bibitawan mo siya? O diyan ka na, sosoli na ka sa nanay mo. Ganyan ka pala eh. Di ba? Ganun ba ang gagawin? Di ba? Kasi yung tunay na pag-ibig deepens in times of difficulties. Pero yung mababaw, shallow romance, disappears when difficulties appears. Diba? Karaniwan, ganun, di ba? Pag hindi mo pa na-discover na, kunyari, mag-asawa, tunay na lalaki yung asawa mo. Tapos lately, na-discover mo pala, ganun din pala, ang gusto pala, babae. Di ba? Lalaki gusto. Di ba? Tapos yung asawang babae, ang gusto, babae din. Di ba? Ano ba yung doon? Siyempre, napakahirap, di ba? Yun yung pwedeng mangyari. Pero totoong Christian love ay hindi lang pinapakita sa mga believers, kundi sa lahat. We must love one another. No? Kasama na rin yung enemies natin. Kasama na rin yung kapatid mong pasaway minsan, di ba? Kapitbahay mo nagpapatay ng aso sa harapan nyo, nagpaparking. Di ako, dinadampot ko yung pupo ng aso ko, binabalikan ko kahit malayo. Diba? Yung churchmate mo na hindi nagbabayad ng utang, no? Sinabi ko lang kanina. Nakakainis, no? Isa ko sama mo na rin pati asawa mo, di ba? Abounding in love must not bound. Diba? Ang pagmamahal na sagana ay di dapat hahadlangan. O ano yung last request ni Paul? May last request yan eh. Number 2, tapos number 3. O, huli na tayo. Huli. Last na yan. Alam niyo po na gusto ng Diyos sa mga Thessalonians, have their faith hearts established, blameless in holiness. No? Binasa natin kanina, walang dungis yung kabanalan, no? Sa kabanalan. Ang idea nito, behind holiness is to be set apart o mahiwalay sa mundo. At totoong holiness o holy person ay hiwalay din sa domination of sin.
sa sarili at sa mundo. Ang puso natin dapat ang maging banal muna. Si Satan wants us to develop a holy exterior while neglecting the interior. Katulad ng ano, di ba? Sabi diyan, like whitewashed tombs full of dead. Ang ating Panginoon Jesus ay kino-compare niya yung Pharisees sa mga tombs. No? Yung tombs, ito po yung mga pinipinturahan ng puti. Para makita o para iwasang hawakan. Kasi para mapanatiling malinis. No? Pero sa labas maganda, pero sa loob patay at bulok. Tila banal sa panlabas at devoted, pero sa panloob, corrupt na may kasamang pride. No? Katulad sa nangyayari sa gobyerno natin, no? Nagbabanad-banadan sila, kunyari wala silang alam, inosente sila, pero di natin alam. No? Baka may kinalaman. Remember, God looks at the heart, not in outward appearance, no? Katulad nung kay David yan noon, no? Sinabi niya, true holiness comes from a transformed heart. Kaya, warning sa atin, no? Lahat na ito, wala tayong, kung hindi tayo magfo-focus on looking good or holy, pero mamuhay tayo ng merong integridad. Pagkababa ang loob, and sincerity from God, before God. Again, yung pagbabalik ng ating Panginoon, that motivates the believer, tayo ulit, no? To live a holy life. Our Lord's return, ang pagbabalik ng ating Panginoon, is also a source of stability sa buhay Kristiyano. Kung saan, kung mayroong stability, maaari magkaroon ng sanctity. Kung saan may holiness, meron namang assurance. Magkasama yung dalawa. O as we review this chapter, makikita natin yung gaano kahalaga ng alagaan yung mga new believers. Paggabay natin sa kanila, kay Kristo ay hindi sapat. No? We must also lead them to Christian life. Kumbaga, hindi lang natin sinesherahan, dapat alalayan natin sila, no, tulungan. To get established, kasi kapag hindi, babaksak sila. When the winds of persecution ay mag-umpisa. Hindi siya makakatayo, kailanman, hindi siya matututong maglakad. He will never learn to walk. So, yan yung tatlong ministries, no? Kung recap lang natin, He sent a helper, and then yung pangalawa, He wrote them a letter. And then yung pangatlo, He prayed for them. So, yun yung kabubuan nung message for today kay Paul. So, next week, yung continuation to, chapter 4. Chapter 4 naman, sa next Sunday. Siguro, let's pray. Tayo po tumayo. Tayo na po tayo. Para closing na rin tayo, sabay. Siguro, let's pray. Bow down our heads. Yes, Lord, salamat po sa umagang ito, sa patuloy niyo pagsama sa amin sa umagang ito. Thank you, Lord, sa nakaisa, nakinig, na message for today. We hope and pray na tumimo, magrema sa aming puso't isipan yung message for today. Kung saan pinatitibay nyo ang aming pananampalataya through your word, through your prayer, to live a holy life, na kung saan si Paul ay in-encourage na ma-establish ang aming pananampalataya through your word, through your blessings, Lord, na patuloy kaming makikiisa sa pagdating nyo, at we hope na kami handa, was ready, kung ano man yung mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, ay makayanan namin. Alam namin na mag-uugat ito, Lord, malalalim kung patuloy kami mag-aaral ng iyong salita, at ito ay aming ipapractice, Lord. Thank you, Lord, sa umagang ito, at itaas na po natin ang ating mga kamay. Yes, Lord, this is the Lord bless you and keep you, and let His face shine upon you and be gracious unto you.
and may He lift up your countenance and be gracious to you. Lord, maraming salamat Diyos sa umagang to. At yung aming pagsamantalang tahanan, pag-uwi ay inyo po kami ingatan, gabayan ng inyong banal na dugo. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, sa araw na to, sa panambahan. Thank you, Lord. Ito pong aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen.